So guys, punta naman tayo sa Vietnam. Yan, ang tagal ko to, pinapangarap ko tong lugar na to, especially this Sapa. Hindi pa ako nakapunta actually ng Vietnam. Hindi pa ako nakapunta ng Hanoi, Da Nang, or the Ho Chi Minh. Pero today, simulan natin sa tuktok agad sa Sapa. In this vlog, I will share tips na natutunan ko during our stay in Vietnam. Sa first chapter nitong vlog na to, it will just cover the journey to Sapa, which is mostly our first day, and Fancy Pan Legend, which is our second day. We will also visit Quang Phu Cao Village, which is the incense village, and the Hanoi Sky Tower, which is their observation deck, and the Hanoi Street Train, and also the Cat Cat Village in Sapa. After landing in Hanoi, we rode a Grab taxi that took us to the Pilgrim Boutique to wait for the limousine van that will take us to Sapa. Ingat lang kayo kasi medyo tricky yung sign nila. Hindi nyo siya mabilis makikita kasi may nakaharang na green na sign ng spa dun sa mismong sign ng hotel. Kaya hindi namin siya agad nahanap nung hinanap namin siya nung binaba kami ng taxi. Today is September 14, by the way. Yung van is na book namin via Klook. May nakita kayo yung seat sa likod at saka yung seats na inuupuan namin is iba. Yung seats na binook namin is the VIP seats, and yung dalawa sa harap nakatabi ng driver, and yung tatlo sa likod is the standard, which is 912, and the VIP is 1,095. Since may dalawa akong kasamang senior, ang binook ko is yung VIP, which is nare-recline. Kasi medyo nagka-doubt ako dun sa standard na baka hindi nare-recline at magreklamo sa akin yung nanay tatay ko. To go to Sapa, meron silang ina-offer din na sleeper bus. Hindi kita yung bus na fully nakahiga kayo. Ayun yung sleeper bus na nagko-cost like half nitong van. Ayun, yeah, like just like that one. That's the sleeper bus. Pero yung time kasi ng pick up and pag baba namin is mag-conflict sa schedule ng flights. Kaya I chose the limousine. But yan, ito siya. It's quite big inside. It's good for 11 persons. 5 lang kami sa van. And this is the first stopover. Yan, ganyan. May kasabay lang kami na dalawang Korean na girls. And nakita rin namin sila dun sa mga pinuntahan namin sa Sapa. Sa Sapa is just a small town. Yan, sila yung dalawa namin kasabay. This is a 6-hour journey to Sapa. And magkaka-stop over kayo. Ewan ko kung pare-parehas sa lahat ng ganito. Pero meron kaming 3 stops. So, good 5 to 10 minute stops just to bathroom breaks and buy ng refreshments and merienda, ganyan. Yung tinahak namin, hindi ko na video kasi medyo gabi na siya. Dumating kami doon around 9 eh. Puro landslides. Ito yung after nung bagyo na apektuhan talaga ang Hanoi. And ayan, dito na kami sa Phuong Nam Hotel. Guys, I really recommend this hotel. Sobrang ganda. What I do not recommend is going in September. Kasi na-disaster talaga yung alis namin to. Pero, kwento ko. Yung plane tickets pala namin, I booked through Agoda. And sumakay kami ng Vietnam Airlines. And it costs like, it's around 6,000 per person with free 23 kilo baggage allowance and yung 7 kilo na hand carry. Ang kinagandahan dito sa Phuong Nam Hotel,
ang lapit niya dun sa Sapa Station. You know the iconic watchtower or clock tower building, something? Dun siya malapit, like isang kembot lang. Literally a 2-minute walk from our hotel, yung Sapa Station. So, since it's 9 p.m. na, maghanap lang kami ng makakainan for dinner and with rest na because we've had a very long day. And yeah, eto. I booked 2 rooms. The one I booked for my parents is the Mountain View quadruple room suite. Yes, this is the Mountain View kasi quadruple. Kasi dapat dyan talaga ako. Kasama nila ako sa room. Pero yung mom ko, ayaw niya akong kasama. Gusto niya mag-solo sila ng daddy. Di pinag-book niya ako ng isa pang room. And this is my room. Ito yung pang single person lang nila. It's good for one. This is the bathroom. With the jumbo heater. Meron na silang body wash and the shampoo. This is my room. Look, I think this is a king size bed. Mas malaki sa bed ko dito sa bahay eh. This is a king size bed with cabinets, vanity mirror, an electric fan, and the aircon is there on top, and the TV. What else? That's chairs. King size bed. Kasi naman, sobrang ganda. Sobrang linis. And na-curious ako, ba't may pinto here? Meron siyang like shared balcony. May shared balcony siya. Medyo creepy kung nag-iisa ka, tsaka ang dilim sa labas. Pero in the morning, makikita nyo, may sobrang gandang part ng balcony. Para sa mga nag-iossi din. Ito yung sinasabi ko. Tignan nyo naman, para akong nasa loob ng painting. Ang ganda sobra. Panira lang talaga yung buhok ko, mukhang walis. Yung room ko is 1,092 per night. We stayed here for 3 nights. Yung sa parents ko naman, 2,216 pesos per night. Diba? So, ito na. Dito na kami sa Fancy Pan. Dapat pupunta kami dyan via monorail. Kasi included yun dun sa ticket namin. Kasi ang ticket namin dun sa nabinok ko sa Klook for 2,500 pesos per person. Kasama na dun yung round trip monorail papunta dyan mismo. Then sa loob magra-ride kayo ng cable car, which you will see in a minute. And I forgot what it's called, but it's yung the slanted train. Yung slanted train na paakyat dun sa pinaka-peak. So kaya dyan na agad yung video ko kasi after we went there like a week after the typhoon Yagi. Kaya ang daming landslides dyan papunta sa Sapa. Actually closed off nga yung dapat yung Sapa eh. And closed din dapat yung Sun World, yung Fancy Pan. Dahil walang makaakyat sa Sapa. Dahil yung roads is puro landslide. Ang scary. Parang kinlear out lang talaga para may makapasok ng mga tao, ng mga tourists. Kasi I think ang daming nagreklamo. You know the Sapa Station na clock watchtower I was talking about earlier. Doon yung station, doon kayo sasakay ng monorail, yung train, yung magandang train na mukhang vintage na steampunk na train. Doon dapat kayo sasakay papunta dyan. Since naapektuhan ng landslide yung train, we booked a taxi from Sapa Station to there. There's a cable car station. It's like just around 45 million. 45. Magkano nga ba yun? I forgot. Basta it's like 100 pesos lang. So conversion natin dito. Sa tip ko lang din, wag kayo
mag-hail ng taxi na nakatambay doon. Always book via Grab. Ang daming Grab doon, as in segundo lang may mag-accept agad. Ang dami ng Grab. Mag-Grab kayo, huwag kayo yung metered taxi kasi madaming scam. Like, yung ano namin, it's sa ano nila, sa currency nila, it's 45 lang sa Grab. 45 Vietnamese dong. Pero dun sa mga nakakalat na nangongontrata, 100. May mga Filipinos, may Koreans, ako nakikita, may Indians na kumagat. So, ayun lang, tip lang. Mag-Grab kayo, gamitin nyo yung Grab. Nag-accept naman sila ng cash ng Vietnamese dong. And yung prepaid, like, yeah, you know what I mean. So, ayan. Pasensya na kayo, medyo bulol-bulol pa ako. First video ko to na voice over. Hindi pala siya madali. Medyo dapat, medyo marami pa akong dead air. Marami pa akong, hindi ako prepared. So, lahat kasi to, sinasabi ko, pinapanood ko yung video na ina-edit ko. One more tip kapag pupunta kayo dito sa Fancy Pan, please magdala kayo ng power bank or charger. Kasi yung ticket nila, it works papasok at paglabas. Meaning, hahanapin nila yung tickets nyo, yung QR code, pagpapasok ka at paglalabas. Sis, at may nakita kami dun sa peak na girl na naghahanap siya ng mahihiraman ng charger kasi nag-empty lahat ng ng power banks niya, ng phones niya. At solo traveler lang siya. Kaya sakto nakita namin siya. Nakita niya actually yung tatay ko. Kinausap niya. Pilipina siya. Hindi niya una in English pa niya yung dad ko kasi akala niya Chinese. Pero ayun nga, mukha kasing Chinese yung tatay ko. So, kinausap niya and nag-ask siya kung pwede makahiram ng charger or ng power bank, and nagulat siya na magkababayan, magkano sila? Hindi lang kababayan, magkaparas pa silang probinsya, taga Nueva Ecija. Kaya ate, kung panood mo man to, good luck sa solo travel and mag-ingat palagi. And dun sa isa pang tip, dun sa Klook kung saan ko binook yung ticket, meron na silang warning. Hindi ka nila warningan sa pagpasok mo ng Fancy Pan Merong warning nun that if you have heart conditions, do not take this. Do not conquer the Fancy Pan Peak. Kasi, eto na nga, sa amin nangyari din. Sa amin. Oh my God, kukwento ko. Kaya mapapansin nyo later, yung videos ko dito sa buong Fancy Pan is putol. Kasi nag-medical emergency kami. And ito ay kukwento ko. If you have a heart condition, please pag-isipan mo bago ka umakyat dito. Kasi, ang hirap kumuha ng medical assistance. Actually, it's easy, nahirapan lang ako kasi walang internet. And walang nagro-roam doon. Hindi parang mall na every sulok may guard, merong staff. Wala. Sa pinakatuktok ng Fancy Pan, yung pinaka-end game doon, sa pinakataas, sobrang nipis ng oxygen. Mararamdaman mo sa lungs mo. Ako, hindi ko alam kung meron akong heart problems or something. Sana wala. Inshallah, wala sana. Pero nahirapan akong huminga. Hindi naman to the point na katulad ng dad ko na halos mag-collapse na. Doon pa lang kami sa after nitong cable car, may aakitin kasi. Doon pa lang, mararamdaman mo na yung nipis ng oxygen. Like, hindi. Ang ending nun,
mauuhaw ka na mauuhaw. So, isa pang tip, bring a water bottle or something. Marami nabibilhan doon, pero magkakalayo sila. May food court din doon, pero nasa baba, pagkababa mo ng cable car. Ang naging mali lang namin there, tigi-isang water bottle sa kami for the akyat. And eto nga pala, nung nagpunta kami dyan, usually, yung Fancy Peak, on a regular day, na walang disaster, walang landslides, and walang typhoons, it's open, I think, hanggang 5 p.m. or 7 p.m. Nag-ooperate yung mga cable cars nila, yung mga monorails, yung mga trains, nag-ooperate yan. Pero dahil nga, limited lang ang schedule nila. 10 a.m. until 3 p.m. Yun ang binigay nilang schedule para dun nga sa mga bumili ng tickets kasi hindi magamit, edi sige, open natin partially. So, before nga kami papasukin dun sa Fancy Pan mismo, pinag-sign ako ng waiver na wina-waive ko na yung binayaran ko dun sa monorail. Kasi, dun pag bumili ka na dun that day mismo at bumili ka ng ticket nila dun sa mismong ticket booth, it will only cost like around 1,800. Pero pag binuko siya sa clock like a month before, it was 2,500 pesos. Yan pa lang, sabi ko, pa lang nipis talaga na kami. Para ramdaman nun siya. No joke. And it's okay. Mga tourist, yan, mga tourist, parents, isa-isa pa kami ng tripod. It was fun. So, okay, kakwento ko na yun nangyari sa dad.com. Medyo hindi pa kami nandun sa peak. Nag-complain siya na ayaw niya na, pagod na siya. But, kasi, ang lapit na eh. Onting, onting akyat na lang. Na ma-reach mo na yung peak. We can rest from climbing. It's all downhill na. That's what I thought. That's what we all thought. Na puro pababa na. Since hindi na kailangan ng masyadong effort pag paakyat. Like paakyat, diba? Mas mahirap yung umakyat ng hagdan kaysa sa bumaba. So parang, siya, okay, sige, fine. So, sige, punta kami ng peak. So, pictures. Lots of pictures. Yung stairs pababa ng Fancy Pan Peak, hindi siya totally pababa. Lahat. May pababa, then magpapatag siya, then konting pataas, then papatag siya uli, then konting pababa. Ganon. Pa-zigzag, zigzag ang tawag. Pag ganon siya, hindi ko alam kung nakot ko yun on video or pinatay ko na yung camera ko noon kasi ina-assess ko na yung dad kong maglakad. As in, minimal effort na pag-akyat niya ng hagdan, hinihingal siya. Like, nagko-complain na siya na masakit yung dibdib niya. At syempre, sobrang scary yun. Pag narinig mo yun coming from your dad. My dad is 68 years old. Senior na siya. Pero ayan, still kicking. Wala na akong video recording nito nung mga time na nangyayari yun. Kasi, natural. I was helping my dad. My mom too was helping my dad. Kaya, wala na. But I think I took a snapshot. I pinicture ako siya kasi it's funny. It's funny in a way na we look back at it in the future na parang, oh look, kala mo lakas-lakas mo pa, mayabang ka, ganon. Kasi ayun na yung time na may medical assistance na dumating. Kaya pinicturean ko. So ayun, nag-complain na siya na mas sumisip na yung dibdib niya. May nakikita na akong sign ng mga in case of medical emergency, please contact this number. Marami nakakalat doon, nakasulat. Pero
makokontak ko lang yon, ay ang way lang para makontak yung number na yun is through WhatsApp. Wala, Philippine yung SIM card ko, hindi ko matatawagan yun. And ayun, dun sa mismo kung saan nag-stop yung dad ko, dun kung saan siya nagpapahinga, dead spot. May free wifi dun sa spot na inupuan ng dad ko is sa dead spot. Walang wifi, walang nasasagapan ng signal. So iniwan ko sila, sabi ko sa mom ko, iwan muna kita, hahanap ako ng help, hahanap ako ng signal, dyan lang kayo, huwag kang umuwi sa dati, huwag kayong umalis. Then pumunta ako sa kung saan may signal, medyo mga ilang minute na climb ng stairs, ilang climb pa ng stairs, pabalik-balik ako kasi nawawala yung signal. By the time na nakakuha na ako ng signal ng wifi, ng free wifi nung buong fancy man, hindi ko mahanap yung number ng emergency contact. So hindi ko nakuha yung number, hindi ko na save sa phone ko. Hindi ko naman din alam ko dun sa iniwan ko sa kanila na spot, nandoon yung number, pero there's no way na makakontak ko sila dahil wala silang signal. Upo mo si Lolo. So okay, ayokong iwan yung spot na yon kung nasa may signal kasi nawawala siya, hindi siya consistent. Kahit minsan nakakonect ka, nadidisconnect ka din after a while. So sabi ko siya, ginugol ko yung Fanspan website, and kung may doon emergency contact, hindi ko mahanap doon. So I contacted yung pinakang website, pinakang Fanspan help page or something na may number doon sa WhatsApp. So I called, may nag-answer. She's Vietnamese, hindi niya ako naintindihan kahit English ako. So sabi niya na lang, can you text me? Alright, then I texted her. I said, well, my dad needs medical assistance. Pinicturean ko yung kung nasan yung may signal ng wifi. Tanaw mo yung spot kung nasan ko sila iniwan. May bangin in between us, pero mapipicturean ko yung spot. Pinicturean ko yung spot kung nasan sila, then binilugan ko yung place kasi ayun, dun lang nila, hindi ko alam yung tawag ng mga corners dun eh. So ay ganun yung ginawa ko. Pag-assign ko ng picture dun sa number, sabi ko, he is located there and I will be disconnected now kasi babalikan ko na yung dad ko. So I got disconnected, binalikan ko na yung dad ko, and after mga 3 minutes I guess, or 5 minutes, may dumating na naka-red na with a cross sa likod niya. Then naghahanap siya, may med kit bag siya, and ayun, thankfully, unfortunately hindi siya nakakaintindi ng English, so nag-communicate kami via Google Translate, which worked, thank God. So, sabi ko about sa stairs, ito, ganyan, may pababa, then flat, then patakyat na onte, then flat, and paakyat ulit. Yan, actually pababa na yan, papunta na yan pabalik sa cable car. Ganyan yung mga which is hindi na kinaya ng dad ko. Yeah. Binigyan ng dad ko ng water, and tinulungan siyang maglakad paakyat. Kasi hindi na talaga kaya umeffort ng dad ko. Hindi niya na kayang gumamit ng any lakas. Ganon. And I guess, feeling ko dahil din dehydrated siya. Like, sa buong climb, naka one bottle of water lang siya. So guys, hanggang dito na lang. Tapusin ko na yung vlog. Tomorrow ulit.
See you!